time bro ha. Madag cellphone bro, madag cellphone. Ay mudawat sa tanan. Asa ay sa time bro ha. Dalhin siya bro. Ay dili mo ba? Okay. Sige sige. Hindi na ano na, hindi ko malisod bro. Hindi ka abot pa. Salamat ya bro ha. Salamat ya bro ha. Okay bro. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid no at sa mga CFD dito. Magandang hapon po. Magandang hapon pala. So, ngayon mga kapatid ay pinatutunayan ni Jared na ang rebolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Tinanong ko kanina siya kapatid, yun bang mga Diyos-Diyosan na sabi dito sa Jeremiah G5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita ay yun din ba ang inyong mga rebolto? Sabi niya, yes. Yes. Kaya napatunayan natin mga kapatid sa tanong pa lang. Lalo na dito sa ating pagstand mga kapatid, kahit mahihirapan tayo sa kalisod, ay patuloy po tayong magsalita ng Tagalog kasi hindi po makaintindi ng Bisaya yung ating affirmative eh. So ngayon mga kapatid, papatunayan ko rin na ang rebolto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Kasi po dito, sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 3 verse 3 antod sa 5, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makakilos. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita sa kanilang pasanin. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito po'y ginagawa ng mga tao na pumunta sa lasang. Ano bang Tagalog ng lasang? Gubat. Na pumunta sa gubat. So, ginawa nilang rebolto galing sa gubat. Yun ang rebolto na yun ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Kaya nga, Diyos-Diyosan talaga yung mga rebolto. Bakit po hindi makapaglakad, hindi makapagsalita, walang ang kapangyarihan yan. Panahon sa bagyo ay panahon sa bagyo, mapalid pa. No? Mo nangigalay soon, kung dili Diyos-Diyosan ninyong Diyos, makaistorya ang tana. Kaya ang Diyos, Espiritu ay galay soon. Kung may ang Diyos, Espiritu, dili makita. Nga naman, ang Diyos nagpasimba, pinaagi sa Espiritu, dili sa rebolto. Sa mabasa, Juan 4:23-24. Makinig ka. Makinig ka bro Jared. Kasi po ang hindi makinig ay sa Diablo. Ayon po sa Juan 8:47. Pakinggan mo. Juan 4 versikulo 23 hanggang 24. Sabi dito mga kapatid, sa Tagalog, datapuwat dumarating ang oras at ngayon nga nasa sambahin ng mga tunay na mananamba, kami yan ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kami yan sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa bato at kahoy. Makinig ka Jared, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon ng magiging mananamba sa Kanya. Mo igipangita. 24, ang Diyos ay Espiritu, hindi rebolto. Makinig ka. At ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinikilalang magsimba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang napakalinaw mga kapatid, no? Ang Diyos ay Espiritu, hindi po rebolto. Kaya mga kapatid, ito tanong ko sa iyo, assignment mo to, sigurado assignment mo to. Saan mababasa na ang Diyos nagsabi gawan niyo ako ng rebolto? Talo ka na yan, mamaya ka, mag-ingat ka mamaya, uuwi ka na lang baka para di ka matalo. So ngayon mga kapatid, sinabi ng Iglesia Katolika ay kinagawa sila ng rebolto.
sabi, gagamitin nila Exodo 25. Ano bang nakalagay sa Exodo 25? Ay isang kirubin. Ano ang kirubin? Ay isang larawan ng anghel. Makinig kayo mga kapatid, na ay sabi dito sa Hebreo 9:5 ay gihimurang purma sa Tagalog na lang atong basahon kay lisod kayo magtagalog. Hebreo 9:5. So ayon po sa Hebreo 9:5, ang sabi doon mga kapatid, ito po ay isang kirubin, 9:5, at sa ibabaw nito ay mga kirubin na kaluwalhatian na sisilihim sa kaluluklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uusapan ngayon at isa-isa. So, napakalinaw mga kapatid. Yung kirubin po ay pinagawa ng kirubin si Moises, hindi kayo. Huwag kayong maklim. Kasi wala pang Iglesia Katoliko doon sa Exodus, sa Old Testament. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos-Diyosan po ay gawa ng kamay na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Ayon po sa Salmo, mga kapatid, ito napakalinaw sa Salmo. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 8. So, hindi na lang natin basahin kasi malapit. Anong oras na bro? 3 minutes lang. So, patuloy tayo mga kapatid na ang rebulto po ay gawa ng tao na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. So, malinaw mga kapatid. Kaya nga tinanong ko kanina siya, yun bang rebulto nyo, hindi makapaglakad? Yes. Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita? Yes. Sabi niya, yes. So, sa ngayon siya sa tema ko, mga kapatid, na ang kanilang mga kanilang mga rebulto ay isang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Ano ba ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Hindi totoong Diyos. Pag sinabing hindi totoo na Diyos, talagang walang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Salmo, may kamay at hindi naman makapagligtas. Ano ba ang tunay na Diyos? Pungkol? Iwan ko anong Tagalog doon. So, ang tunay na Diyos mga kapatid, ayon po sa Isaias, ay may kamay na makapagligtas sa atin. Yung Diyos nyo walang kamay. Ay mayroong kamay, hindi makapagligtas. Kasi pungkol. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, patuloy po tayo, no? Napakalinaw na ang ginagawa ng ating mga kapatid ay isa pong Diyos-Diyosan. No? Napakalinaw mga kapatid, kahit ang Biblia na nagsabi na ang Diyos-Diyosan ay may kamay at may paa, may paa, hindi makalakad mga kapatid. Yun po ay Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon Jared, assignment mo mamaya, saan mababasa na pinagawa ka ng rebulto ng Diyos. Pag wala kang mabasa, uwi ka na sa inyo. Matulog ka na. Okay na, salamat. Ay, 2 minutes na ba? Sige, patuloy tayo kaya mayroon pa oras. So patuloy tayo mga kapatid. No? Napakalinaw na ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Kaya po, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang tama ng pagsamba. Kasi yun po ang hinahanap ng Panginoon Hindi ka maglulood ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Kasi ayon po sa 10 Commandments, huwag kang gagawa ng inanyuan na nasa langit. Pangutana, ay tanong, saan si Maria? Nasa langit. Anong ginawa? Inanyuan? Ginawang inanyuan? Ang tawag diyan, rebulto. Exodus chapter 20 verse 4 to 5 to 6, no? Exodus chapter 10 Commandments na igsoon, chapter 20, no? Nga ang mga Diyos-Diyosan giingon ay ginawang inanyuan na nasa langit. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, ibig sabihin huwag, bawal. Mayroon bang huwag na gawin mga kapatid? No? Napakalinaw, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. No, napakalinaw. At sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginawa sa mukha ng babae at lalaki.
napakalinaw mga kapatid. So sabi naman dito, Jari, pinagawa sila ng revolto. Ayon po sa 1 Chronica 3 verse 10. Sabi dito, ito ba'y ginamit na pinagawa daw. So wala namang mababasa na Iglesia Katoliko, pinagawa ng Diyos-Diyosan, pinagawa ng revolto. Kaya napakalinaw mga kapatid, no? Ng Diyos ay isang espiritu at at ang manampalataya sa Kanya ay sumasamba sa espiritu mga kapatid. So napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi revolto. No, ang Diyos ay may kamay na makapagligtas sa atin. Okay, salamat Mr. Butlay sa iyong 10 minuto at i-welcome natin ang ating kapatid Brad Arch Arnidis, ang ating Master of Revoltologist. So ngayon, proceed tayo sa 10 minuto na pagtatanong mula sa ating affirmatibo. So, handa ka na, Brad Butlay? Ready na, Brad Jared? So, mag-start ang ating 10 minutes cross examination sa ating unang katanungan. Okay ka na? Okay, nakapatay yata. Pinapatay mo eh. Naku ba naman o? Wow, patayin! Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya ng binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sunod na tanong. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Ta'asemek Apesel at Elohim Ak Harem? Alam mo o hindi? At kung hindi, sige, tanong. Unang-una, Tagalog yung tema natin. Bakit ka pumunta? Wag, sagot to. Ito'y sagot. Huwag kang makialam sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nako naman, parang di mo alam debate. So, may objection, no? So, ano yung objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So, sumagot ka na pinag-aralan mo. So, obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yon. Ang pinag-aralan ko Tagalog, kahit Bisaya ako, pakinggan mo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia. So ngayon mga kapatid, ay pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyuan na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo panahon ng bagyo. Ay ikaw pa ligtasin. I mean, ikaw pa yung lumigtas ng yung Diyos. Diyos. Ulit ang tanong. Kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak Harem at Los Ta'asemek Apesel sa wikang Hebreo na siyang original na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi kasi, hindi ko alam kasi Tagalog po ito. Wala namang topic ditong Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Nakuhintil ka na ko eh. Bisaya. Di mo nga kasapot Bisaya. Naon sa mga eh. Sunod pangutana ka ng lisod ba? Anong mahirap? Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. May tanong ako mamaya Hebreo sa iyo, huwag kang mag-ingat ka mamaya. Naku, baka luka pa ka mamaya kapatid. Pantay yung kapatid. So, sunod na tanong, yung mahirap. Tagalog lang, huwag kang mag-Hebreo kasi wala naman. Tagalog to, kita mo kag Tagalog eh. Sunod na tanong, ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang Pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka nang tanong? Wala nang tanong kapatid. Naku naman. Sunod pang tanong kay. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no?
Maimpirno. Ikaw, maimpirno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan ay papuntang impirno. Hindi mo alam, assignment mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Ako naman Magpunta ka ng impirno, huwag kang magmadali. Magsama ka doon. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa kaduma at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay at sa mga mapakipaapid at sa mga ngawa at sa mga magsasamba ng Diyos saan punta ng impierno napunta. Next question. Ito premise Ayan. Ngayon, kung maiimpyerno ang lumabas sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawan inanyuan gaya ng larawan sa itaas sa langit. Malinaw ba? Malinaw? Hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito ang premise, moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3:10 ng ikalawang kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Nag-live ko na siya. Hindi ang Diyos, ikaw maiimpyerno. Bakit maiimpyerno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2 atong basahon. Isaiah 66 sorry. Isaiah 66 napit time bro. Asa. Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin. Assignment mo na lang yan. Sunod na tanong. Ngayon, sa mga talatang pinasa mo at sa tema natin, meron ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Bakit po? Si Maria ay nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyo na nasa langit. Anong ginawa nyo? Gumawa kayo. Mga uptilok talaga mga kapatid. Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman. So, reminders, palusot lang yan. Kasi naipit nga bigay ako. ng statement na hindi maganda. So, next question. Wala na akong masalita eh. Pikod pala ito eh. Sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay lang. Ngayong walang nabasa, meron ka ba ulit ang tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3:10 ng ikalawang kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung letra por letra, wala. Meron nga, sabi ko meron. Sa Biblia, nasa Exodo 20, versikulo 4 hangtod 6, na ang gumagawa ng inanyuan na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5, at Leviticus chapter 26 verse 1. Marami pang verse, kapatid, kaya mag-aral ka muna. Okay, ngayon, kung ang gumagawa ng larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo ay may impyerno, sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3:10 ng ikalawang kronika ng rebulto? Kilala mo, hindi? Bakit ko kilala? Hindi wala ako sa panahon noon. Bakit kilala mo? Kilala mo? Sinong Katoliko? Alam mo? Hindi ko wala alam. Kaya mga kapatid, ito'y sagot. Hindi ko talaga alam, no? Sapagkat wala pa ako noon mga kapatid. Yung Mateo nga ay 33 AD at ilang AD pa yan, wala pa ako noon. Kaya to be honest, hindi ko talaga alam. Amen. Sunod na tanong. Ngayon, bibigyan ko na ng pangalan si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3:10 ng ikalawang kronika at ang lumabag nun ay may impyerno,
May impyerno ba yung mga isinugo ng Diyos na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno. Ito'y sagot, ito'y sagot. Huwag kang makialam, ito'y sagot. Ito'y sagot. Ayon ng moderator, maliwanag ang tanong, no, sino ang may impyerno, yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. So, multiple choice lang ang tanong. Next question, di ko madawat sa pangutana kay Kalasi. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o panal? Meron o wala? Kung birbatim, wala. Pakinggan mo, huwag kang muna tumawa. Naku naman kapatid. Huwag kang muna, may assignment ka mamaya, tingnan natin. Kaya, walang mabasa na birbatim kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. No, pakinggan mo kapatid. Dilibot, pasabot, ako kang mata, nanagayutok. Muna kinahanglan. Kailangan po kapatid na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang kapatid. Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes. So ngayon, sapagkat ang ating debate po ay one round system lang. So tapos na po yung constructive speech, destructive speech. Tapos na po yung 10 minutes cross-examination. Tutungo po tayo sa summary. At ang ating summary ay 5 minuto. So ang unang mag-summarize ang ating negative, ang last speaker po ang ating affirmative. So proceed, Brad Pastor Butlay, sa iyong 5 minuto na summary sa ating dialogue. Sige. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. No? So, patuloy po tayo mga kapatid. Ito ay isang diskusyon lamang, walang personalan mga kapatid. No? Minsan makapag-salita na tayo ng personal pero sorry naman tayo ng ating kapatid. So, ngayon po mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid na ang ating tema ay pinatutunayan na ang gawa ng na ang rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa atin, no? Bakit? Ano po ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Ang Diyos-Diyosan po ay ayon po sa Jeremiah chapter 10 verse 5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita at hindi makakita. Tanong, makakita ba yung rebulto ng Katoliko? Makapaglakad ba ang rebulto ng Katoliko? Makapagsalita ba ang rebulto ng Katoliko? Hindi. Kaya po tinatawag na larawan. Tinatawag po na Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, sinabi ni Jared na pinagawa daw siya ng rebulto ni Solomon. Sinabi niya dito po sa 2 Chronica chapter 3 verse 10. Basahin natin mga kapatid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Anong nakalagay? Kirubin. Ang tanong, kirubin ba ang ginawa ng Katoliko? Kirubin ba? Kirubin ba? Yes, nasaltar. Kirubin ba? Kirubin. Ako naman ang sinungaling naman talaga mga kapatid. Sudla, baba. Okay. Ang utos ng Panginoon, Sudla. ang utos ng Panginoon mga kapatid, si Moises lang inutosan. Bakit kayo sumali? Hindi ka rin ito. No? Wala kayong labo, wala may labot. Kung may labot, oy. Oh, wala. Sorry. So wala kayong basta wala mo labot. Kabahin mo. Wala mo labot, kabahin mo sa Dios kasi sa Exodo 25 si Moises ray gisugo. Nganong maglabot-labot man mo? Intawan mo musukuha. Wala mo nanarbaho. Gawa sukuha di mo silduan wag yun. Wa may mahimo kay wa man mo gisugo. Wala igsoon. So, patuloy tayo mga kapatid. Pag hindi kayo ang pinagawa, huwag kayong gagawa. Napakakapal naman mukha niyo mga kapatid. No? Hindi kayo inutosan, tapos kayo ang gumawa. Tingnan natin mga kapatid, ayon po sa Exodo 25. Ang pinagawa ng kirubin ay si Moises. Saan? Dito na may Katoliko na gumagawa ng inutosan ng Diyos na gumawa ng kirubin. Sino? Magbigay ng isa. Walang masagot mga kapatid. Assignment ni Jared yan. Na sure na kayo mga kapatid, no? So, sabi dito mga kapatid na ang kirubin po ay pinagawa ni Moises.
So ibig sabihin mga kapatid, yung pinagawa ni Moises, yun lang ang kirubin. Ang ang hindi pinagawa ng Diyos mga kapatid, yung inanyuhan na lalaki at babae ayon po sa Deuteronomy 4 versikulos 16. Huwag kayong gagawa ng inanyuhan na muka ng babae. Iwan ko ano ba yun. So basahin natin mga kapatid sa Deuteronomy, kasi mahirap pag Tagalog mga kapatid. Deuteronomy chapter 4 verse 16. Deuteronomy, sabi doon mga kapatid, na ang gumagawa ng inanyuhan ng babae at lalaki ay tinatawag na Diyos-Diyosan. So napakalinaw po mga kapatid, kahit sa Ten Commandments po mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng inanyuhan na nasa langit. Ang tanong, si Maria, nasa impyerno ba? Nasa langit. Ang anong ginawa nyo? Ginawa nyo ng larawan. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuhan na nasa langit, bawal, huwag, mayroong paghuwag na gawan nyo. Napakalinaw mga kapatid, sa Bisaya pa, ayaw pagbuhat og larawan nga tuwa sa langit o Diyos-Diyosan. Itawag ng Diyos-Diyosan igsoon. Mo nang igsoon ang magbuhat og larawan. Sige ngon dia sa Habakuk 2:18, mga buwang-buwang mga kahigala, mga bakakon. So Habakuk 2 verse 18 hingga igsoon. So napakalinaw no, ng ginawa ng Katoliko po ay isa pong Diyos-Diyosan mga kapatid. Hindi po talaga totoong Diyos. So Maraming salamat Pastor Botlay no sa iyong 5 minutes na summary. So ngayon ang last speaker ay ang affirmative, ating bigyan na naman ng 5 minuto na summary sa buong nangyari na dialogue. So Brad Jared, proceed. Yan, Pastor Butlay, congratulations sa iyong pagkatalo. At yan mga kapatid, ang kanyang mga pinagsasasabi. Tanda lamang na siya dapat ang mag-assignment. No? Kung pwede nga lang module Kaya Butlay, mag-chat ka sa akin ha. May mga isesend ako sa yung kailangan mong pag-aralan. Sige ka. Ngayon, mga kababayan, yung mga binasa niya na bawal daw gumawa ng larawang inanyuan gaya ng babae. Hindi yata naintindihan yung kahulugan ng meklait. Na ang kahulugan, human o feminine or men, graven images. Ayun ang kahulugan nun. Ano ka ba naman Butlay? At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari. Na ano, at kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. At yung larawan in Hebrew term is meklait. Assignment mo yan ha, search ka sa Google. Na ang kahulugan ay graven images and feminine graven images. Tanong, si Maria ba feminine o hindi? Feminine. Ngayong feminine, pwede ba ang larawan ni Maria? Pwede. Ngayon, yung sinasabi mo naman sa 25:6 ng Exodo, pese lang tinutukoy doon, Darwin Butlay, ang babaw mo. Ang tinutukoy doon, mga Diyos-Diyosan sa Israel, ang kahulugan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si Santa Maria? Siya nga mismo umamin O kaya congratulations sa pagkatalo mo, Mr. Darwin Butlay. Mag-aral ka pang mabuti, Toto. Ilang taon ka na? 20? Sige, okay. Parehas pala. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ating napatunayan, talo si Butlay sa diskusyon na ito. Hindi niya natindigan. Kundi pagkus pinatotohanan niya pa sa pagbabasa niya ng mga sitas na ang larawan ng mga santo, mismo ang Diyos ang nagkudlit, Diyos mismo ang nag-utos, gaya ng binasa niya, na inutos kay Moises, na ipinatuloy ng ating Panginoong Jesucristo sa 5:17 ng Mateo, na ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa dun sa kautusan, yung 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika, na mismong ang Diyos nag-utos na maglagay ka sa templo ng larawan. Tanong, yung templo ba ng born again may larawan? Wala. Inutusan ba sila? Wala. Butlay. Naku, butlog. Kaya, mga kababayan, mga kapatid, atin lamang napatunayan sa diskusyon na ito at pati sa live ni Father Darwin Gitgano at sa ating mga record na napahiya sa publiko si Darwin Butlay dahil una pa lang niyabangan ako. Ang dami niyang pagyayabang Nako, tumakas ka na Jared. May pag-asa ka bang tumakbo? Di ba? Pinopost mo.
O ngayon, tahimik lang ako pag-umpisa ng diskusyon. Pero ngayon, napatunayan natin na alam mo ng buhay si Pastor Darwin Butlay. Pastor ka pa man din. Kaya totoo talaga yung sinasabi sa Biblia, sa 24:24 ng Mateo, na maraming mga bula ang propetang susulpot kasi sulpot. Diba, Butlay? Kaya itong pastor na ito, kailangan mo na mag-aral. Dahil itong pastor na ito, pastor ng toyo at suka. Pinabili lang ng nanay ng toyo, pinabili lang ng nanay ng suka, nagpastor na. Konting basa sa Biblia, 3:5 ng 1. Gaya na ito ni Archie Añetes, isa pa ito. O dito ka. Pareha sila mga kababayan. Pareha sila. Archie, dito Archie. O, di ba? Kunay po yan eh. Kaya mga kapatid, ating napatunayan na ang rebulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan sapagkat wala tayong aral na sinasamba natin sila. Pati ka kayo lumulod. Yun ang ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue na ang kahulugan sa Hebreo, presepe-sepen. Nang ibig sabihin, kneeling down without any intention of worshiping. Tanong, pag nagpatira pa ba tayo sa mga rebulto, sinasamba ba natin? Hindi. Hindi. Kaya yun ang kahulugan sa Hebreo ng presepe-sepen. O mag-aral ka pa, Butlay. Butlog ka. Pati ikaw, Archie Añetes. Dito ka, nasa na? Umalis na si Archie. O, sige. Kaya ilang time na lang mga kapatid. 1 minute. At maraming salamat sa Diyos. At nandito kami at nakapunta kami ng ligtas at napatunayan lang natin na itong si Darwin Butlay sinungaling na, butbot ang mga sinasabi. 24:24 ng Mateo, 4:4 ng ikalawang Korinto. Sabi niya rin, 4:24 ng 1, ang Diyos sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tama. Sumasamba ba tayo sa Espiritu at katotohanan? Hindi. Sumasamba. At yung definisyon ng katotohanan, sa 3:18 ng unang 1, yung wag kang iibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawat katotohanan. At isa sa halimbawa nun, yung nasa 3:10 ng ikalawang kronika, na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Talo ba siya o hindi? Talo! Uwi na! So palakpakan natin ang dalawang magiting na mga tagapagdialogo sa hapon na ito. So ating napakinggan ang both side at ngayon ay mag-undergo sila ng mga tanong mula sa mga audience natin. So Brad Jared, wag ka po nang alis sapagkat may magtanong din sa iyo. Brad Pastor Butlay, meron din mga magtatanong. Wala na, tapos na, 1 hour system naman ta. So ngayon, bigyan natin ng panahon ang ating mga audience na magtanong. Pwede na ang mga anti-Catholic kay Jared magtanong. Pwede rin ang mga Katolik ko dito kay Pastor Darwin Butlay magtanong. Oh, dire. Dire ko na dire linya. So magkapila. Ang gusto magtanong ay pipila. Oh, kana. So ang magkapila, Kana, gisahon na nun. bigyan natin ng panahon na magtanong. Okay. So tatlo bawat isa na magtatanong. So Brad, Mga pangita. Ayun na orasi. Dahil freeze ira lang. Ganito ba kung pangutan na structure para dili ta mo lapaw. So binisaya na lang ko kay para makasabot is Butlay no. So unang pangutanan ako. Ang templo ba sa Dios adunay mga larawan wala? Ano to? Pero sa New Testament walang na kaysa Lakuha daw. Wala. Hebreo na bising to. Wa ba? Di sa New Testament ba yung ingon? Wa kuno sa New So Testament. sa daan ng Hebreo na tugon bising ko. Wa ba? na ay larawan ang templo sa Dios. O diyan sa bagong tugon wala na. Asa mabasa nga wala na Babaw sa sudanan sa wala larawan ang templo sa bagong tugon. Ayaw gamitin ko Sila ang may timay lang, buwan 4, presensya sa 24 Diyos. kaya nahibaw Wadaw. may sino ba ang espiritus kumaturan. Ang akong gihipagkuhan nila sa templo. Ang templo Old Testament naan ingon ka. Eh sa bagong tugon wala na. Asa mabasa nga ang templo sa bagong tugon wala ni larawan. Nay mabasa wa? Wa. lagi mabasa. Asa? Ingon niya sa Juan 4, versikulo 23 to 24. Simbahan na, no? Espiritu lagi. Simbahan na. Masabot din, walay larawan. Kaya just iba simbahan nila. Di sa espiritu. Simbahan na, pasok mo na na. Espiritu, Ginoo. Taka. Tumbag. so repeat the question. Ang ato ta magisgot og about sa pagsimba. Ang atong gihisgotan ang akong pangutanan templo. Sa Old Testament sa Ezekiel 41:17 katus 20 ang templo sa Dios adunay larawan. Yan yung anaa. O yan, sa New Testament
Ikay may gaingon, Wala. nga wala na ilarawan sa templo. Karon, asay mabasa diya bag-ong kasabutan nga ang templo sa Dios wa na ilarawan. Asa man? Naa wala. Kasabutan. Unang Korinto 3, versikulo 16. Ako ang templo, asa may larawan ako. Sa templo. Kalayo, Sa responsahan. templo ko no. Basta unang Korinto 3:16. Kamo ang templo sa Dios. Nga pangutana. Asa may larawan ako, asa may ribulto nako. Wala. Kalayo, Para responsahan. mag-abot yun mo, no? Kay mura. Wa mo mag-abot. Apautan na naman kaloy ang structure. Ato bang Old Testament structure ba naman ito yung templo, no? Pag-abot ni Kristo, ang mga apostles, 70 pa man to, nabutay. 70 pa man to na destruction of Jerusalem. So, pato ni Brad Kaloy, wala na ba sa New Testament, wala na ba itong mga larawan? So, mo na ang pautanan. Di hapdira ko na Domingo. Ang akong pangutana ayaw pagisgot sa templo nga lawas. Kaya nga kung mo ni imong tubag, amino sa ba? Ay sig isgot ang imong cellphone diya kay mo na di ka kasabot. Mo na akong pangutana sa Old Testament nagisgot to og building adunay larawan. Bisan gani imong kaugalingon ro templo kalarawan magani na imong naw? Di, espiritu na. O tanawa, tanay mo pagkatao karon nga templo ka, tama gani kay dagway. Mo na karon ang akong pangutana kanang templo nga building according diha sa Old Testament na ilarawan Ezekiel 41:17. Karon ingon magkagwala na asa lagi mabasa di ka na ko buyan asa man mabasa kay di mo kagwala man asa man mabasa diha sa New Testament nga wa na ilarawan ang templo sa Dios kanang building. Okay, kung building wala gyud litra por litra mabasa. Wala Anda, nara, Tiki o, tiki. Pero ito ni Ganda, ang Diyos kipasimbag yun sa espiritu sa ramaturan. Inyo po na. Ano ba? Basta mo na yung sa Biblia. Okay, so humana ang tulo ka pautana. One last question. Okay. One last question. Ano na? Okay, para patas ni asa. Para patas ni ha. Dili nato sa gonsonon ang mangutana kang Brad Darwin. Kato mangutana kang Brad Jared atong interval. Ang mangutana kang Brad Darwin Butlay diri mo linya. Ang mangutana kang Brad Jared diri pod mo linya. Kay para interval dili pod masagonsonan si Brad Pastor Butlay sa mga pangutana. So, Brad Jared, nirong magtatanong sa iyo at least tatlong katanungan mula kay Pastor Presi Sale. So, nidis, lingo to, nidis. Ganyan, tara pakla sa likod. Tara pakla sa likod. Ako, outside Asa na kumutana. siya nagpuyo? Asa na siya? Alir na una. Adi, asa na siya diri ba ni start? Kay ator man siyang Lunes, di ba? Ako yung mangutana ko na. Talaga bang hindi ka mangintindi ng Tagalog? O Bisaya? Hirapan tayo magkasusunod ni. Okay, Kamate. Lahat Luya bang kaya bumigo, kulto na pinagawa ay Diyos-Diyosan. Hakba next doa ka pangutana ay. Pag ang Diyos ang nagpagawa, hindi konsiderado yung Diyos-Diyosan niya. Kapatid na Sally. Gaya nga ng binasa natin sa 3 Gs ng ikalawang kronika at 6:29 ng unang hari. Yung Diyos-Diyosan, yung subject of the sentence sa 25:6 ng Exodo, 5:7 yung Deuteronomium na mga larawan ng mga bagay na hindi totoo na ayon kay Apostol Pablo sa 8:3 o 4:3 ikalawang Korinto, 8:4. Dili, tanan. Dili jud tanan. Dili lahat. Okay, ang pangalawa. Kung hindi lahat ng Diyos-Diyosan, ma-identify ba mo nga Tagalog. Translate. alam mo ba na ano ang Diyos-Diyosan o hindi? Anong rebulto na Diyos-Diyosan o ano ang rebulto na hindi Diyos-Diyosan? Simulok. Diyos. Alam po, gaya nung Salamat ay ulan na rin. nasa Egypt, gaya ng sinabi ni Bro Jango, ano? Yung Sphinx, yung tawagin, yung merong ulo ng tao, tapos yung katawan niya. Si Molo, Konsiderado si Diyos-Diyosan. Diana. Pero yung Si statue Amos. ni Jose sa Diyos-Diyosan, Statue, Diyos-Diyosan yun. Gaya ng larawan ng mga santos, gaya ng Diyos-Diyosan, larawan si ng San Molo. Antonio de Padua.
Uno Santa hari. Maria. Buhat 17, 23. Ang mga santos kaya Hari sa Diyos Diyosan, maika-clarify natin sa itsura pa lang. Kaya nung nasa Egypt, yung ang dami, no? Yung sa Greek mythology pa yun na tinatayo, Zeus, yung Saturno, yun mga Diyos-Diyosan kapatid. Okay. Dagdag na tanong. Ngayon, ang Panginoon Diyos na nag-utos ng Moses Si Solomon, na ano ang simba niya sa gagawin na Astarte, kulto. Diyos sa taga Sidon, kang Alam mo Amos, ba kung Diyos sa bakit Moab, inutosan si Simulok. Moses ng kerubin? Anong purpose? Alam mo ba yun? O, purpose yun, ano? Tanda yun na sumusunod ka sa utos ng Diyos at yun yung Holy Covenant. Na nandun ang kanyang, ano kapatid ni Janto? Sa Holy Covenant, presensya. O, presensya. Kaya pinagawa ng Diyos yun. At yun rin ay pinrosisyon gaya ng ginagawa natin sa 6:6 ng Josue. Pinagpatirapaan mismo ni Josue sa 7:6 ng Josue. Yun ang purpose nun. So yun ang Last na to. So ngayon, pahinga muna. At saka dito naman tayo lilipat kay Brad Butlay. So proceed. 3 question. Salamat kayo. Pinanggang Himaya. Kaya, Quezon. First question. Unang pangutana. Nakaibalo ba ka o unsay kahulugan o Diyos? Salamat kayo sa pangutana. Yes, ang Diyos dili tinuod nga Diyos. Sakto. Sa representar. Sa butang na dito noon. Kanang imong gitubag. Asa man imong gipasukan? Sumala sa Exodo 20 versikulo 4 to 6 nga ang Diyos kanang butang nga ihimo sa tao Diyos-Diyosan ang dili gyud na siya tinuod kay kumayon kag Diyos-Diyosan ug trak-trak mora na siya ang Dios isa ra mo nang Diyos dili gyud na tinuod mora na siya trak-trak ba balay-balay. Mao ba na kahulugan sa Exodus nga imong gibasa? Di. Ang pangutana. Pag-ingon ni San Pablo sa unang Korinto 8:4, ang Diyos nagrepresentar butang ni tinuod. Asa may tinuod katong gitubag nimo o kining gisulti ni San Pablo? Trap god. Okay, tubag. Ang gingon sa nagulugan sa dili tinuod, yes, dili gyud tinuod ng Dios kay nga naman ang Dios na ikamot, pero makaluwas. Ang Diyos na tinuod. Dili makaluwas. Ang Dios dunay kamot pero makaluwas inyong Dios. Kung tinuod pa na siya nga Dios, nga nung lang nagkamot kay kay nga nung di man nakalakad. Nagkahulugan nga dili tinuod, mo na siya. Sayo ba? Di wa mo na to. Katulo naman to. Ay katulo. Ang Diyos Di pa magkumukante. Di pa magkumukante. Niyon na San Pablo sa unang Korinto 8:4, ang Diyos nagrepresentar butang dili tinuod. Pangutana, kining nasa ang dughan na nagbitay, nakaila ka ni wa? Kisa man eh? Okay. Mabasa ba sa Biblia? Ang puta na, mabasa ba sa Biblia nga gilansang si Ruben Powell? Wala kay nga naman si Robert Powell mo ni ganap ni Kristo nga nagpalansang sa cross. Imbis wa to'y sapot, gisaputan ninyo kay siyempre artista siya, maulaw yun siya mo acting oy. So, tapos na. Pwede ra nga i-follow up ang imong question sa lain for mga na kang Pastor Butlay. So, Pastor Butlay, relax. Brad Jared, di mo ng time. Kisa may, mga na sa imo. 3 questions. Angkol. Nagay may no para magtambaw. Usara ka pangutana akong pangutana kay Dituluan, kanang dituluan. namin debate rong sa Dios ana niyo kanang na okay sir karang Domingo usara ka pangutana ako wa kay kanang napagay kanang Karon di ay muginawa ako usara ka Muginawa pangutana ako. di ko pagbigiran Maginhawas ako. kanang ako pangutana ako Tagalog. Tagalig. patay na Translate mo. hirapat alis ko magkalisod Magsunggon kay dugo. Isang tanong lang. Bro, Brad Gerard, isang tanong Gerard. lang. Saan mabasa sa Biblia na gagawa ng rebulto si Santa Maria, ang inahan ni Kristo? Pero hindi letra por letra. Dahil kung hanapan mo kung letra por letra, lalabas nun kakontra ko ng mga apostoles. Dahil sa 13:6 ng ikalawang Korinto, ang pagbasa ng mga apostol sa Biblia, hindi sa titik.
Hindi siya titig, therefore hindi letra por letra. At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari na may kwait. Nag-feminine graven images gaya ni Santa Maria. Merong nabasa sa konteksto sa diwa, hindi letra por letra. Pero masabot. Masabot. Okay, so tapos na ang Jared. Proceed naman tayo kay... Bro, karong Domingo bro ah. Okay. Oh. So, tulog ang kota na. Schedule ta, schedule. Pastor Butlay. Mangutana ko unang pangutana. Imong gingi pamutunan ganiha bro nga ang mga larawan sa Katoliko giisip nga magsimba nga Dios. Busy pa, Ito ba ko? dumag. Si Kristo busy dumag. Giisip nga Dios. Busy pa, si Kristo dumag bro. Tay panihapon man. Sakto ba ko nga ang pagsabot nga ang mga larawan sa simbahan Katoliko giisip namo nga Dios? Sakto ba ko dili? Pag Sakto kayo ka nga giisip ng Diyos kay sumala sa San 25 versikulo 6 ang magluhod at tubangan Diyos-Diyosan ang ginatawag og himong Diyos. Matod nimo bro, ang amo matod nimo gisimba ng mga larawan ni Diyos. Ha, mo nimo gingon. Matod pa sa mga official teaching bro, may Catholic faith, page 1944-195. Matod dito, we do not worship the images of saint, but we only show reverence or veneration for what is due to them. Akong pangutana, kinsa may nagtug-an ninyo tinuod ang among official teaching nga ningon nga wa na magisimba ang mga larawan or ikaw ra gabot-bot? Ito ba? Nagtugan sa tinuod, siyempre, kamu ang inyong gigamit, mo ingon ko kamo. Ay sa pamilya sa dila sa kamo ha. Ang akong gingon, kamo rin nagkuan, nagangkon-angkon kay di man mumutugan sa inyong kagalingong butbot, mao nang igalayson, klaro kayo. Di natupag na magud. Ay, sa nakuwangan bro ka brother ba? Ako pangutana bro, wa man matubag bro. Ako pangutana, kinsay nagtug-an ninyo tinuod ang among official teaching sa simbahan nga ningon nga we do not worship the images, or ikaw ray nabot-bot nga among gisimba ang imahe? Kinsay nagtug-ag tinuod ang among official teaching or ikaw ray gabot-bot? Ako nga nagtugag tinuod. Ako ang nagtugag tinuod. So gitubag di ka kay iba gipapili man kasi mo pangutana. So di ka magbuot sa akong tubag. So ang gingon sa Biblia, di wala galing ay galing pagbuot sa tubag kay gipapili magugo niya gud gipapili magugo so isis mo gani ang pangutana gud ug di ko mo pili murag di na bata mo tubagan na. So humana ang 3 ka minuto. So asa man ka pangutana? O Jared, tayo. Okay. Three question. Tagalog sapagkat ang ating speaker ay Tagalog. So itagalog mo ang iyong tanong mo. Review mo nga, review. Ako ko magtanong. Okay. Sasabihin ko sana sa inyong lahat. Ayaw ko magtanong eh. Ano ang pinaniniwalaan ko? Dito mo. Ayaw. Magwali na, magwali na. Ayaw ko magtanong. Ang ating role dito, magtanong. Kung ibig mong mamahayag, bigyan ka namin ng panahon. Pero sa kondisyon na hindi ka alis dito, na hindi ka i-undergo ng cross-examination. Okay. So anong pipiliin mo? Pangutan na ba sila? Unya na, hindi ko mapangutan na. Mamahayag o magtatanong? Sagutin mo lang para tapos na. Anong gusto mo? Mamahayag o magtanong? Mahayag ay magtanong. O hindi, isa lang. Kasi ngayon magtanong ka muna. 3 katanungan. Huwag ka mo mamahayag muna. Question. Ako si Alfredo Crisaldo, Salvador. Ang pangutanan ako, Lugay na kung naglakag. Tagalog, mag-Tagalog ka. Hindi ka niya masabot. Inyong simbahan. Tagalog. Matagal na akong nag-ikot sa inyong simbahan. Meron akong nakikita na parang hindi totoo talaga. Yawa to. Yawa to. Sinabi ko yan. Sinasabi ko yan dahil doon sa Quiapo, ang Jesus ninyo, ang itim-itim. Sa ibang lugar, iba.
may bigote, ang iba wala. Huwag mo na Yun manglayas. ang tanong ko sa'yo. Bakit iba-iba ang larawan na nilalagay nyo sa inyong mga simbahan? At saka bakit halik-halikan pa? Yan, unang-una, hindi namin sinadya kung yun ay itim dahil sa kahoy. Dahil ang ginamit na kahoy sa itim na Nazareno ay ibang kahoy kaysa sa mga natural na kahoy gaya ng oak, gaya ng puno ng santol, Santol, na oo. original na sa Nuestra Señora de la Paz na Santol, Manila, Kulitan. biyahe. Kaya, iisa lang ang nire-representasyon. Sino mga kapatid? Si Kristo. Dahil Diyos mismo nagutos. Ngayon, ba't hinahalik-halikan? Kung para sa iyo, paghalik pagsamba, ibig sabihin pala si Apostol Pablo, inuutusan magsambahan tayo sa isa't isa sa disais ng Roma, na na mangagbatian kayo ng banal na halik. Kung ang kahulugan sa inang halik pagsamba, ibig sabihin pala, si Pablo at tayo, pinasasamba sa isa't isa dahil utos na mangagbatian ng banal na halik. Ngayon, bakit itim yung isa? Yung isa naman puti, yung isa naman walang buhok? Dahil sa kahoy. Dahil sa kahoy. Dahil sa kahoy. Parang ganito, mga kapatid. Merong taong itim, merong taong maputi, pero isa tao pa rin. Yan ang sagot, tata. Kedua. Ito. Tagalog. Ito, dugang sa Tagalog. Translate. Bakit hindi nyo pinalihasan ang color ng mga santos dyan sa inyong simbahan? Gusto ko na pare-pare color, isa ra ang color. Ito, para hindi magtataka ang mga tao na nagpupunta yan. Ako magtataka ko, bakit yan? Iba, ito puti, ito yellow, ito. Gusto ko na... Kinaw. Okay. Na ikaw, nagsasangyaw ng mabuti. Grabe, siguro gusto ni Tatang ng Ribulto, no? Kasi gusto niya ng perfect color. Isa lang nare-representasyon ng Tatang. Tsaka hindi kami malilito, kilala namin si Saint Anthony de Padua, kilala namin si San Roque, kaya hindi kami malilito doon. Iba-iba man ang kulay, iisang representasyon. Si Cristo, si Maria, etc. ng mga santos na kinanonize ng simbahan. Kaya lang nangitim dahil sa kahoy. Parang ikaw, halimbawa ikaw, brown ka ngayon, magbilad ka sa araw hanggang alauna, itim ka na, ibig sabihin pala, iba ka na dun sa brown na ikaw pa rin yun. Naging brown ka lang. Grabe, project, right yun. Yung mga laro, tinan yung analuluma. Amen. Panay tuloy yan. Mali, paniniwala mo yan. Kumati tayo. Paniniwala mo yan. Kumati. Ako, brown ko. Kasi magbilag-bilag ko sa lupa, sa init. Brown pa rin ko. Last question. Ano ang totoong reliyon sa buong mundo? Katolik. Totoo. Amo na. Larawan. Di ba? Larawan. Ribulto man, di ba? Ribulto. So ang ating katanungan sa topic na pinag-usapan nila. So sapagkat wala ka ng tanong, so proceed sa... Wala ka ng tanong about sa Ribulto. Brad Edgar sa sunod ikaw dayon. Brad Darulin. Sige, ako na yun. Sige. Edgar Laugan. Ari ko makutanan ni Brad Kwan Butlay. Kung ang usa ka larawan kung kini isipon nga Dios. Usa may tawag na to Dios o Dios? Diyos gud siya, brother. Kaya ang larawan dili na siya tinuod nga Dios. Kung ingon kag tinuod nga Dios, ang Dios espiritu man wa man mabasa guro nga ang Dios Ribulto. Sunod pangutana. So kaniingon man ka nga larawan sa Katoliko, ari lang ko ni larawan ni Maria. Sa imong pagtuo sa larawan ni Maria, Dios o dili? Dili Dios si Maria, kay isa man ang Dios, si Jesu Kristo.
dili galing Dios ang larawan ni Maria. Dili galing Dios ang larawan ni Maria kay usara man ang Dios. Manang timaw kayo, dili. Pero kung imo lang imuag larawan, ginatawag na siya Diyos kay inyo mga ginasimba matod sa Salmo 95 bersikulo 6, ang nagluhod nagatubang nagsimba og Diyos. Sa to pa, kaming mga Katoliko, nagtuo kami ang larawan ni Maria dili Pagluhod ni Diyos. ni Maria sa tubang ni Kristo ni simba Sa Diyos. to pa dili Diyos. Kaya para po nimo ang larawan ni Maria dili Diyos. So dili po patawag sa Diyos. Di ba? So pareha na lang tanan. Pareha tan duha. So Katoliko na ka. Lasa. So dili ta Maria oy kay ako among go nagbuhat og larawan ni Maria, niwa po go niluhod kay gumuluhod ko pareha na gyud ta. Walay nakalinya kang Brad Jared. Brad Jared, mautana ba? Ala giunay. Okay. Saman. Kung wala pa, ay ka kang Brad Kuan. Tatanong ngayon. Ay, hindi. Ako na lang. Brad Butlay. Kaganina, nadungog na ako, niingon ka nga maimpirno ang magbuhat o larawang inanyuan. Kristo nagbuhat man. Unya kay gibasa man ni Jared sa ikalawang Kronika 3:10 nga si Solomon naghimo og larawang inanyuan. Asa mabasa nato sa Biblia nga maimpirno si Solomon? Wow. Tubag si Solomon di may perno kay ang gibuhat ni Solomon kirubin man to sa 2 Kronikas 3 bersikulo 10 magbasa nako kirubin dili Maria nga naong dili Robert Powell di tubag man ayo objection para mudaghan yung pangutana wana mudaghan yung pangutana ng galatiha ikaduha na pangutana. Ikaw sa pangutana mo ito baga. Ayaw likoy sa lawan na pagipangutana. Okay, kay makaulo biya na kay pastor baya ka. Malaha. Kung sa pangutana mo ito baga. Ingon ka ang gibuhat ni Solomon. Kay ribulto man da ito og dili di ay siya maimpierno. Unya ingon ka ganina kanang ribulto nga dili mo lihok. Dili ka istorya, dili ka lakaw, Diyos-Diyosan na, di ba? Katong ribulto nga gihimo ni Solomon kay di man butong mo istorya. Di butong mo lihok, di butong mo lakaw, di gayto kalupad. Base sa imong argumento, Diyos-Diyosan to o dili? Diyos-Diyosan. Ang kirubin dili gyud Diyos-Diyosan pero ay katawa kay dili ka dong katawa na kay nangutana ra biya ka magpakisayod biya ka kay matud sa unang Pedro 3:15 ang magpakisayod atong taga-agtubag mga taga-agtubag nga ang kirubin dili na Diyos-Diyosan kaysa na sa Hebreo 9:5 timailan na sa presensya sa Dios pero ang inyong ginabuhat kay ng Robert Powell kay matud ninyo si Kristo na artista ra man gud na gipalansang ninyo sa cross gihimo ninyo Kristo giludan-ludan ninyo ka artista naunsa. Okay. Susunod nga pangutana. Kay ni angkon ka man di ay na nikatawa ko kay wa ka bantay na ipiit ka ato. Ikatulo na kong pangutana mo ni. Sige mi ninyo butang-butangan nga nagtudlo mi nga ang among mga ribulto mga Diyos namo. Naa ba kay mapakita nga librong Katoliko nga nagtudlo mi nga Diyos namo ang among mga ribulto? Naa kay may pakita o wala? Ay revise dari asar tong Biblia katong ganina asar revise di kay inyo awan ang panudlo di inyo nga ganina naa last mana bro katong isa bro katong dili katong gamay bitaw ni pison gamay isa bro katong Biblia nga murag ni puti gamay kanila kaw na ayaw glikoy sa wala ginako gipangutana. Wa ko nang utanag Biblia. Okay? Wa ko nang utanag Biblia ha. Ayaw ta ka Biblia. Wa ko nang utanag Biblia. Balik ko na ko utana ko. Nag-ingon man ka nga nanudlo mi nga ang mga rebulto among Diyos. Asa nga libro nga iya sa Katoliko anang na imprimatur ni Hillobstadt dili Biblia sama ng sisisi
fundamental of the Catholic dogma, or Catholic faith, ano ba? Na ba kay may pakita nga librong Katoliko karon nga nagtudlo may nga Dios na mamong rebulto o wala? Tubag, wala Pero paminaw. O yun, wala kawatan mangkon nga siya nangawat oy. Di ka mo ang kawatan ko nga wala ka priso ka, mga priso ka. Delikado dana. Asa siya mga tanan bro? Daghan mo bro. So, interval ha. So, mga tanan na po kang Brad Jared, Mr. Bahinting, direct. So, 3 questions in Tagalog dialect. Dito ka, Brad. Hebro na po na yun. Mag-ugma na po na eh. Ugma na po niyo. Oinos. Kanina, Jared, sinabi mo quoting from the Hebrew. Parang alam mo sa grammar sa Hebrew. Ano ba ang ta sa taas sa Hebrew? Sasagot mo kayo sa akin, bigay yung mic. Ang binasa ko, yung Lota Ase Mek Apesel at Elohim Akharem. Wala naman ako binasang ta. Tinan mo. Refer your question, Mr. Bahinting. Last question. Tatlong pangatana. Ang tanong ko is taase. Yung sa taase grammatically, ano ba ang ta in grammar? Sige. Mr. Moderator, I'm refining the question. Okay. So my question is very clear. Be careful to answer. I'm asking the first word being used, the ta of the taase. Grammatically, what is ta in Hebrew? Ngayon, yung ta, hindi ko alam yun. Pero, yung subject of the sentence na Lota Ase Mek Apesel, yun ang alam ko sapagkat yun ang ginamit ko at yung Elohim Akharem o mga ibang Diyos. Tinan mo, para may maipuntos lang ito si Bahinting, kukuha ng kapirasyo na hindi ko na binasa, pinuputol. Unang nag-quote ng Hebrew, itinatanong mo kay pagkatapos hindi mo alam sa grammar. So, pangalawang tanong. Yung autos ng ating tagapaglikha ay gumawa ng cherubim. At sa Catholic Church ay gumawa ng mga taong may parents, may father and mother. Like Pedro Calungsod, like Mary. Pero doon sa Biblia, yung cherubim walang parents. Tanong, saan ba, meron ka bang mababasa sa buong Biblia na mayroong inuutos? Huwag mong turuan. Kailangan niya. Okay, tanong, meron bang teksto na mababasa na ipinagawa ng ating tagapaglikha ang isang larawan tulad ng larawan ni Abraham, na yung holy people, holy persons? Meron o wala? Yung merong parents ha? Meron. Andun mismo sa konteksto ng 6:29 ng unang hari in Hebrew, Meklaet. Meklaet! Waiting! Ang kahulugan nun, feminine graven images at human graven images. Tanong, yung human ba? May nanay at tatay ba yun? Wala? Meron. Hindi meron. Hindi yung tinatanong ko. Yung binigyan kita ng example. Binigyan kita. Sabi mo feminine. Is that grammatical feminine or biological feminine in Hebrew grammar? Let me clear. Let me clear to you. Is that biological feminine or grammatical feminine? Gender. Parehas. Bakit? Feminine graven images, pwede rin grammatical feminine graven images. Sapagkat yun ang subject of the sentence sa 6:29 ng unang hari. Huwag ka tumawa dahil ang pagtawa sa Tostos ng Ecclesiastes, uri ng kaululan. Ayoko namang sabihin, isa ka na doon. Bahinting. Huwag ka nang tanggalin
galingan. Vulgar ka na kay Father Darwin. Sa akin pa. Grammatically, if you happen to read sa Hebrew, ending with letter He, that is feminine. You do not know that. Do not use Hebrew, you do not know the feminine gender. Tagalog, So ang tanong ko, hindi na ako magtanong kasi mali ang sagot mo. Ang sagot mo, sabi ko, pag grammatical feminine, for example, in Hebrew grammar, if the word ends with he, that is feminine, like menorah, like Torah, that is grammatical feminine. No. Ang biological feminine, you are using the word referring to a woman. Sayop lagi, sayop mga To a nagtudlo man, niya. that is a biological. Sayop mga nagtudlo niya. Wala na, iba ni mali ang tanong. Kung mali, mapamunta na. Kasi mali po ito. Mali po ito. Sasagutin ko yung sinabi niya. Yung sa 6.29 ng unang hari, pwedeng grammatical at pwedeng biological. Bakit? Sa 6.29 ng unang hari, ang Diyos ang nag-utos. Literal ba yun? Hindi. Literal. Ngayon, yung gender sa 6.29 ng unang hari, yung konteksto sa Hebreo ng Meklaet. Pero nyo, hindi alam ni Bahinting yan. Gender yan. Oh, kaya mga kapatid, yung feminine ba? Gender ba yan o hindi? Gender. Ayaw ng gender yun. Sige, yung salitang menorah, lam. Feminine na yung lam. Babae ron? Babae yun? Oh, huwag ka magalit. Usapan natin sa 6.29 ng unang hari, related sa topic ko na word meklaet. Huwag kang lalagpas sa word meklaet na kung ano. Wala ko kailangan mahinting. Mag-aral po ba ka? Mag-aral po ba ka? Na meklaet, biological at grammatical, parehas. Ay, nako. Tusik po ito eh. What is the Hebrew word of you? Biological. Nilapat. Damo. You. What is the Hebrew word biologically of you? Parang alam mo. Ata. Babae lalaki ata. Babae at. That is a biological term. Hindi kayo magpatagagag. Tagalog lagi. In fairness no sa nangutan na kaganina nga di na related sa topic, ang mapautanan ni Brad Ismail wala na linya sa atong lubotong topic. So Brad Pahinting, Bro Prisi, mangutan na mga pastor. Kaya nga itong topic nila is about images. So Brad, na kay time to explain. Sagutin natin si Bahinting, ano? Ngayon, tinatanong niya ako. Hindi naman ako ang teme ribulto na konteksto ng 6.29 ng unang hari na ating napatunayan yung word feminine grammatically and biologically. Dahil kung may out of grammatically yan, hindi ma-pronounce yan. O tinan niyo si Bahinting, hindi alam ang pronunciation. Kaya mga kababayan, huwag na kayo magpaloko kay Bahinting. Nag-Hebrew, nag-Greek, mali naman ang gramatika. Hindi na alam ang konteksto. Nako, huli ka na. ChatGPT pa. Koinas, iChat-GPT yan tuloy. Pati yung ChatGPT kalaban niya. Kaya napatunayan natin mga kababayan na yung word meklaet na feminine and unfeminine pwedeng biologically at pwedeng grammatically ayon sa Biblia. Yung word meklaet, yung meklaet, sa Hebrew interlineal, ang nakalagay doon, biologically and grammatically. Kasi kung walang grammatically yun, hindi mo ma-pronounce yun, Bahinting. Ay, naku, Bahinting. Ando na mismo sa 6.29 ng unang hari. Hindi mo nabasa, Bahinting? Pero yung tagal mo ng pastor, hindi mo pa nabasa yan. Okay, so bata versus matanda. It is for Pastor Boklay. Ata na. Lah, puro pastor. Kana. Nalay pangutana. Naabot na ko, naabot na sagot ni mo, sa amo ang Katoliko, tanan larawan. Katoliko kita kong hilaw-hilaw. Hilaw-hilaw dai. Katoliko kong hilaw-hilaw. Okay. Ang pangutanan ako, giyon sa mo pag-sure Pastor Boklay nga ang tanang larawan sa Katoliko Diyos-Diyosan. Yun sa pag-sure, binagi sa Biblia, Salmo 95 versikulo 6, ang magluhod
nga mag-atubang pagsimba. Mo na nagsimba yun, Diyos-Diyosan, brother. Nagsimba mo kayo, nagsimba, brother. Kaya ilaw-ilaw para baka. Para baka hinog ka. Nagatubang mo to. So, ang iyang butisbot at paruhon lang, na kang nagsimba ka, giila na nga Diyos-Diyos. Karon si Pedro, gisimba man. Di man po to revolto. Pedro. Di si Pedro ba? Sa buhat. Buhat. Ito nga. Turo na lang to. Okay. Ang sure nimo kay nagdarawan o nagluhod. Okay. So karon kung wala magluhod, nagatubang ra, iluhon ba nimo nga gisimbag larawan o Diyos-Diyosan ang mong revolto? Yes, ilon gyapon kay nganong magatubang mo gyud, nganong may magtalikod kay ngano man ang pagkatubang lagi sumala sa Salmo 95 versikulo 6 pagsimba kuno brother. So kung nasimpyat ang Biblia, imo na ng problema. Salmo 95. Ayaw ko humungi kay hilaw ko kamuluto. Karon ikatulo na. Karon kanang gipahimo og mga larawan ang Ginoo nagsugo ang mga misis paghimo og kerubin. Og nagpahimo pod og atong tumbagang bitin. Sayo pa Ginoo. Iluhon ba to nga Diyos-Diyosan gyapon to? Tubag, katong gipahimo nga kirubin dili gyud to Diyos-Diyosan kay timailan man to sa Espiritu sa Dios nga ningon diri sa Hebreo 9:5 mao nay timailan sa Espiritu sa Dios sumala sa Hebreo 9:5 pero kanang uban nga naong og tao nga ningon sa Exodo ay pagbuhat og ginanyuan na nasa langit kitawag ng Diyos-Diyosan brother. So nauman yung pangutana, okay na ka? Alas. So klaro karon nga dili tanan revolto gihimo Diyos-Diyosan. Klaro na. Dili tanan kay naman si Rizal. Tanang paminosa. Kay ka na si Rizal di ay. Makakita mo si Rizal magluhod di ka. Di ba naman di na nato matawag og Diyos-Diyosan ninyo kay wa man mo nagludlod niyo si Rizal. Gawas. So, bagtaning pila ka pangutana na? Asa lang. Ay sara din. Paluat lang na kay matod pa din mo ang tanang magluhod sa larawan o ang tanang magluhod kasimba na usahay Brad Fly mangihi ko ng akong renola magluhod ko tungod kay di ko gusto mo aslay akong gihi nagpasabot ba to nga sa akong pagluhod akong gisimba nga renola. Okay, tubag nindot nga pangutana no. Sa tubag nako, ang pagkatubang nga mosimba nga magluhod at tubangan sa Ginoo nga magbubuhat mo ay pagsimba pero kanang pagluhod nimo pagpangihi dili na pagsimba kay wa makigatubangan na dili kun aranol na kay na masubos nagatubang gani nagatubang na diya pa dili sa ubos. Ikadong pangutana. So klaro kayo nga dili ang tanang pagluhod kasimba. Muli na ko. Brad Butlay, simple lang pangutana. Simple logic lang, simple thinking. Nakay minyo ka o nakay uyab? Sila ka mo mga Uyab. Nakay picture sa imong uyab. Ha? Wala kay Diyos na larawan. Nakay picture sa imong uyab? Di ko matawa kay picture. Imong uyab na kay picture. Imong Nabuwag mo rin pagpapaglo. Nagawaan ba kay basta magbuwa ka nilito yun na kay wakang saway gihagkan ni mga picture sa mga uyab. Gihagkan ni mga picture sa mga uyab. wala bro kay muratag nabuang na bro mag picture mag-kiss na nabuang na. Wala na kay gabuwag naman. Og hagkan ni mga picture sa mga uyab. Isa og hagkan ni mga picture sa mga uyab. Giisip pero nimo siya nga Dios o sa
Kaduha na niya bro. Ako sa klaruhan kaduha. Wala bro, wala. Kaya naman, wa mo ko nagluluhod niya bro. Wa mo ko nagluluhod niya. Yes bro. Ang imong punto luhod ra, luhod. Og imong ludhan imong picture sa imong uyab, gisit din na nga Dios para nimo. Pag dili po guro ko, wa pa ko nabuwang bro para magludlod sa akong picture sa moya bro. Dili bro. Manay ako tabang. Salamat. So among punto, isip Katoliko, ang larawan girepresentar ra sa among ang larawan sa among mga santos girepresentar ra parihara sa imong punto nga ang larawan hagkan, ang larawan ludhan. Ang angerang pasabot nga singa ni ang imong uyab o imong ludhan imong hagkan wala nagpasabot nga imong isip nga Dios mao ra among punto. Sige. Yes bro, wala gyud bro. Ako magklaro bro, salamat sa last nga pangutana. Wala bro kay ang akong uyab man gud wala man gud sa simbahan namo. Ang inyo man gud ang inyong mga larawan na sa simbahan ninyo mo nay mo pagingon sa Salmo 95 bersikulo 6 bro. Ako lang basahan bro para sa pan bro 95 bersikulo 6. Dali ka mong magyukbo kita ug musimba kaniya, magluhod kita at tubangan sa Ginoo. Wala bro, nagbasa mga tubang ka magluhod pagsimba na sumalas yun. Ay, ibalik ka bro. Ibalik ka bro. Paluwa. Ikaw boleh ba na? Ito. Media pa bro, media. Magyurasan, ang bantayan kita. Okay. Ano pangutana? Ano pangutana ko? Sige, Tinglaw mo na yung sabot god ha. ang templo sa Dios, Lukop Larawan. Asa man ang simbahan na yung makita ro? Idugmok na bro. Dugay na gidugmok na. Tuwa sa Israel bro. Tuwa dito kay dito mo gidugmok na. Wala unsang simbahan na unsay buot pa sa puti mga simbahan bro. Kinsang simbahan na? Ang inyo ha, gidugmok ka dito ah. Kaya nga naman, ang Dios mong gud wala na nagpabuhat og larawan gud kay ang ipabuhat sa Dios nga larawan kirubin bagad niya nga naman ay Pablo, Pedro, Antonio, Jack Nazareno, nga naman ay bro, mo nang Zacarias. O yun ka nga, sa Biblia, ang kanang larawan, mga simbolo. O yun ka na. simbolo dili ko mo yun bro kay nga naman ang simbolo bro kay wala man kulitan ko gini o Ginoo kanang nay ang Dios ipasimbolo pa para inganaw pagsimba kay ang Dios gitagaan ang taog kanang nay pagtudlo nga mao kini ang gusto simbahon samahan nga magsimba sa espiritu sa kamatuoran gitagaan man takuan bro kanang unsaon pagsimba ang Dios ba so mana bro ay napalabihan bro kay alas Kanang Salmo 74:4-5 ningon man nga ang mga balaang simbolo. Na may mga balaang simbolo. Ningon man ka nga di simbolo. O yun ka nga na makaka. pag dili ko mamaka kaya ang ibasa basa na wala ko na makakoy kay ang Biblia may akong gitagaan og kanang mga pagtubag ba. Wala mo ko opinion na gugo ko. Salmo 74 bersikulo 5. Sama sila sa mga mamumutol og kahoy sa ilang pagpaguba pinaagi sa wasay. Ora may mabasa bro. 6. Og gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang mga tiplo, gipanamastamasan nila ang imong pinoyanan o yuba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit o gisunog nila ang tanang igumanan sa katawan sa Diyos sa kanang sa nasod. Mao tinamabasa brother. Badayon pa gyud. Okay. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo walay balaang simbolo pa jud. Wala balaang simbolo. Naon sa kanapo naman ang Dengan manggangaway balaang simbolo. Ang gingon lang kanina simbolo palagawan ng simbolo nga ningon naman niya basaw na ko simbolo nga wala nay propeta no unsa mo kay mo dugangan okay bro umana bro kay muli na bro kay Ay, sa duli. Ginoo ni ato. Belas bang tanan ni mo bro Butlay. No. Ang gingon man
Duha lang, duha. Ang ingon magaganiha nga ang Dios espiritu, dili larawan. Okay man. Ako pangutana, asa man day mabasa nga ang larawan Dios? Ang larawan Diyos? Di man ang Diyos ng larawan, bro. Mali man ang pangutana, bro. Ang larawan, dili na Diyos, bro. Kaya ang Diyos, espiritu man. Ang mamaya kung ibasa. Mamaya kung ibasa, God. Wala kong maingon ang larawan Diyos. Wala ingon, bro. So walay mabasa. Ingon man ka nga, sakto man yun nga ang Diyos espiritu, dili larawan. Ingon ka ganiha, ang Diyos espiritu, dili rebulto. Okay, rebulto. Sa among simbahan manggod, namanggod may rebulto ni Mama Mire. Okay. Asa man mabasa nga ang rebulto Diyos? Muhara, self-run mo. Akong basang Jeremiah 10 versikulo 5. Ang larawan, Diyos. Ang larawan, Diyos-Diyosan, kaningon dito, ang magkulit sa kakahuyan, o nga dili mo lakaw, dili mo kastorya, gitawag na Diyos-Diyosan, sumala sa Jeremiah 10 versikulo 5, brother, 3 to, Jeremiah 10, 3 to 5, brother, mga ko tubag, man ang pangutana, kay kaduha naman, huli na ko ba? Huli na ko? Dili na kay, ay, naglalabas brother, kaloy. So atong palakpakan no si Pastor Darwin Botlay sa iyang tayo maghihatag ka na to. Kaya atong respetuon na iyang desisyon nga muuli na sa iyang mabugnaw o balinaw panimalay. So balon ang among pagampo kining mong diskusyon ay man sa makamatuoran makatabang ni sa atong panaw isip mga Kristiyanos aron ipatud na sa bidisyo lagi. Okay bro, sige bro. Sa imong panamilit. Kung balik pagkapuro na. Domingo. Kinsa ditong next nga makigdebate nako. Kana lang dili ay blaron ba kay basig mga mabungi ko ani. Kana lang kinsa tong ganaan kanang buotan nga makig-sharing. Pwede duha ra guro ka ko kita sa bro. So kinsa to pwede ra duha ka buok kay madara mag alas 4 ba. Kay mo balik ko mang gware. Ay murag wa may gon Pohon na lang. di isa man sila so napay pwede ba isa ko? Topic na, kuwan ba? Si topic nimo. True Church. Sunod na bro kay human naman ta bro. Kay human naman ta bro katong ato sa kuan. Pagka mag-topic lagi. True Church. Depende sa topic. Pagka mag-topic. True Church. Kaluwasan. Isa yung kuan sa kaluwasan. Di balik-balik. Di na balik-balik ko eh. True Church. Sige ako na magmamatawa. Sunod badag libro daghang kayo. Ayan puro bara. Isa na may Biblia na ko bro. Ikaw, sitagaan ko nimo kay. Dawat yun ko. Wala, isa ra ginang Biblia bro. Sa may timan niya. Kuan. True Church. Bautismo ta, ritas bautismo kay nindot yung bautismo. Bautismo. Isa mo sokol So, kinsa lang. Bautismo. Siya mapurmatip. Pamatud-an nga. Pamatod-an ako ang bautismo, ang mga nakasabot lang o dili mga bata ang mo na siya pamatod-an ako. Ang bautismo ato lang sa mga tawo nga nakasabot dili bautismo ng bata. Mo na sa ako sa Luya po sa yung mga bata no. Hindi, maluwal ang kaluwasan sa mga sala. Bata na ang batang masusuba. Magipaklaro na yung brother. Ang bautismo alang lang sa mga mga makasabot na sa kamaturan. Sige. Iklaro na. Ang masusuba nagtutoy. Tayo na bata bro, kaya di matawa bata. Ay, di. Yeah, ba. Sige bro. Dili, mo gamit chat GPT ron ngay. Wala ko nagamit reference bro karon nga pati. Bible palang. Ako'y dawatan na. So once again atong pasalamatan si Pastor Darwin Botlay dahil katong kasabot niya magpadaplin lang sa amo magsabot-sabot mo anos-an o Domingo kay lingaw hapon sa mo iyong hapon. mga Hapon. So Brad Kaloy ang atong sunod ang Ako sa kay pohon Domingo. pahayagay. Ang moapil sa pahayagay hatagan og tagpila ka minuto. 5 minutos. Dayon
Mo apil og bayag kay mo ay makapangutana. Okay. So kadtong mamahayag mangutan na tong iyang kauban pod nga mamahayag. So kinsa may mamahayag? Taas ang kamot. Brad Presi, Brad Kaloy, Brad Bahinting, Brad Edgar. Apel ka sa pahayag ay tag 5 minutos. Tapos kadtong mo apel, mao pod ang makapangutan na sa ilang kauban. Ug mapon bro. Ug mapon Domingo pohon. Merong mamahayag